we have the draft pick nila dito. At ba na nga agad, binanagad ng Boom Esports, etong si Dayadya. Wala tayong magaganap na change court. Same side, same side. Yes, same na same lang muna tayo dito. And let's see kung magagawan ba nila ng paraan no, yung ganong klaseng approach ng blacklist. Napaka-methodical, iba yung step by step nila. No? Na, kaya grabe, no, yung challenges ng Boom kung paano nila ma-acknowledge itong blacklist. Doon pa lang sa twin combo no? Yapi, yung twin telepathy. The twin combo. Actually, di natin ina-expect yung combo talaga na yun. Ang sinabi natin, Dolya, Shangguan combo. Sunfire Arrow, at saka Shangguan combo pala, pre. Pero eto, first pick coming from the side ng Boom Esports is going to be Lady Sun. Sinecured na nila agad. I think for the Boom Esports na ban dito, more on magpo-focus sila, tatanggalan nila ng mga, let's say, farm lane naman yung blacklist para maubusan na ng farm lane nito si Golden Card. No. Ay! For sure, ayan na nga! talaga, pero nako, Yaso, hindi kami papayag! Hindi kami papayag na walang hindi gagamitin. Hindi na pinaabot ng second phase ng pick ng blacklist dito, di ba? Bakit po namin kayo bibigyan ng leverage ng ganyan? Wag na. Kukunin na namin to. Para hindi na rin kayo mahirapan. Pero, Zhang Fei wins games. Ayan. Yun naman yung naging play ng Boom, no? Kaya, hindi sila basta-basta kumbaga, okay na i-contain natin yung Lady Sun. At least Yes. Ngayon, kailangan mamili ng blacklist kung sino ipa-prioritize nila. Kung pwede ka Zhang Fei, long sana no? Kaysa Princess Frost. Kasi pwede rin maraming option pa rin dito si Dragon. Dahil nag-Shangguan pa lang siya. Dami pa. Pwede pang mag-Lady Gen. Naalala ko diba? is madalas siyang mag-Lady Gen back when saka, Dragon is nasa Boom Esports. Zoyu user to. Zoyu. Alam mo yun, medyo ang weird lang na pinrioritize yung Princess Frost instead of the Zhang Fei na double smite. Kasi ang lakas ni Chaz Pag may dala din siyang Princess Frost, di ba? I think, smite. For Chaz din kasi, more than picking the Zhang Fei, ang mas bagay sa kanya is Liempo. Mas nakikita ko siyang nagsha-shine on Liempo, yung siya yung lumalagubog, gumigit na siya sa kalaban, rather than yung dumidefensive na outburst gaya na isang Zhang Fei. Kunat is one thing para sa isang Zhang Fei, pero it depends din kasi sa playstyle. Si Chaz kasi, for me, ang playstyle niya is talagang yung nasa gitna siya, nasa kanya yung attention ng kalaban. And Dharma, ang bans naman, wala nang U1, wala nang Dun, so medyo mas ang mahalaga yung U1 din talaga na nawala dito, no? Hindi ka na basta-basta makapag-engage. Pero ang Boom, de-deny kaya nilang Liampo. Tulad nga na sinabi mo, kasi yun lang din ang next best option. Actually, open pa yung Ogran. Hindi pa sila nag-Ogran kanina, no? Wala pang jungle dito as of now yung blacklist. Oo Ang nga, kanilang Kuya jungle Just Chi, pwede yun. Pwede pa May sila Dharma mag-Ogran. Pero at the same time kasi, open pa din yung Musashi. So kung sino man yung mag-Ogran on both sides, Musashi is definitely ilalabas dito sa ating ano na lang to, Liampo muna. Para Pagka-Chaz yan Oo. Tapos sila na lang pipili kung Ogran o Musashi. Tapos sino ba yung nag-menki kanina? Si Carl, no? Makakapag-menki pa si Just Chi. Pwede pa. Tara, Jing! Maiba naman. Ay, grabe, nag-carry na bigla, si Kuya Just Chi. Liu Bang and Ogran. And feeling ko ito. Neza Jungle. Laban. Pwedeng Neza Jungle, sa totoo lang. Kaya para niya, madinay yung mga heal ni Ograners. Nabanggit ko nga kanina, no, na pwedeng i-counter ang isang Neza sa isang Ogran. Actually, alam mo ba na, speaking of Ogran, counter din kinda ni Agudo. Kina-counter ni Agudo si Ogran. Bakit? Well, not specifically na hindi siya nag-heal, pero hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok. Kasi lalapagan mo lang siya nung, alam mo yung malaking bilog neto ni Agudo. Ba't ka papasok doon, di ba?
May route yun pag nag-stay ka dun Oo. Tas heal yan Kaya para hindi sa siya mga kasapi. makakalapit. Yapi, yapi. Mm. Pag Pero na-root yun ka, nga. ang kasunod nun, Mhm. yung gorge Musashi. mobilization na. Ayun na. Yapi. Pero Musashi ito Munyanyo na yan Musashi Kumbaga, ano na Munyeni. yan by the book. By the book. By the book. Kumbaga ang may rivalry talaga is Ogran and Musashi. Yan talaga yun Mm. Yan talaga yung alam natin na, may Ogran, o sige, labasan mo ng Musashi yan. Pero tingnan natin, no? It all comes down to the item build din. Hindi naman natin sinasabi na direct counter ni Ogran is si Musashi. That's one thing. Pero Mm. yun nga, you can also counter out etong kinounter ng Musashi na si Ogran with items gaya nga ng Blood Rage and Pampakunat. Though may Liu Bang naman dito, yung Boom Esports. I guess, most likely, makakasurvive pa rin naman from the assault ng duel to the death etong si Ogran. For sure, for sure. Medyo hindi ko lang sure kung magiging okay to for Blacklist considering nga na yung Musashi kasi once na pumasok siya dito, mag-duel to the death siya. Pero ang dami kasi counterplay ngayon. Meron kang Battlefield Command to prolong. At syempre yung Lady Gen on a static placement ng kanyang mga pwesto ng glyph niya. Or yung mga pillars niya. Medyo mahirap din talaga no? Hindi mo, kailangan mo i-consider yung other factors once na mag-dive ka. Paano ka makakalabas? Paano ka makakabail out? And I think doon papasok yung Princess Frost. Yapi. And yun nga, no? Ang ganda kasi ng isang Princess Frost din. Kaya I do understand na ito yung pinrayo pick din ng Blacklist International dito para kay Dragon. Kasi not only you can go for the zone, pati defensive Asa kanya na And also, kapag na-position mo din na maganda, yung freeze mo, yung iyong second skill, lahat kayo pwedeng pumasok, lahat kayo pwedeng mag-freeze. Pwedeng tumama yung smash dito ni Chaz, pero speaking of the smash, wala pa tayong smash. Level 2 pa lang dito itong si Chaz, kaya magma slam lang muna yung kanyang nai-spam as of now. Pero 1v1, the Great One, ang kalamangan naman ng isang Liu Bang sa isang Dharma na nasa top lane is kaya niya global presence. Pero dito muna tayo sa may bottom lane. Masyado yata maasim yung Blacklist dito. Mukhang nakuha pa din nila yung red buff na dapat kay Carl. Pero kailangan nilang bumakaway na lang muna dahil duguan na ang ibang mga miyembro dito ng Blacklist International. Pero nandito na si Jamie 1. Mas una pa siyang progreso kumpara kay Liu Bang. Pero si Dragon flashing out into safety. Walang na-chepi yung side ng Boom Esports. Ayun lang. Talagang malinis na ins and outs. Ang magkabilang team, hindi sila basta-basta mag-give up ng kanilang mga first blood ngayon. Remember, nasa match point na rin tayo as Blacklist is leading the score. Kaya kailangan mag-ingat ang Boom. Kailangan lang mag-function ngayon. At bumalik lang din naman sa reset. Tamang farman lang na kanya-kanyang River Sprite and even yung mga camps na makakita tayo ng konting movement onto that Ogran ni Carl. Hovering papunta dito kay Chami. Yapi. And hinihintay lang din natin ulit yung reaction ng Boom Esports dito. Usually, ang nakikita natin is, for now, no, Blacklist International, sila yung nagdadala ng gulo sa Boom Esports. And nagre-react yung Boom. Ito, si Chaz makulit to Actually, si Chaz yun Si Chaz talaga may kasalanan nun kung bakit nagkakagulo-gulo. Pero dito muna tayo, si Chaz yung hindi may kasalanan doon. Pero the first blood ay kasalanan ni Dragon na naman. Kill pa! Pre, hindi pala princess to si si Princess Frost Dragon, Ice Dragon. Ay, pala siya, no? Ice Dragon. Blue Ice. Blue Ice, Ice White Dragon. Ice Dragon talaga, pre. Ayaw nga pala. Blue Ice, Ice Dragon pala yun. Akala ko Blue Ice, Ice Coffee. Aw, parang kailangan mo na ng coffee. Ako po. Ayun na ba sinasabi ko. Pero ngayon, feeling ko, kailangan din ng coffee ng Boom Esports kasi nagsisimula na yung Blacklist na sila yung magdikta ng laro. Oo, 30 seconds susunod na ang objective na Tyrant. Papansin natin, Chami. Pwede siyang mag-truth mantra. Inabit naman, naabot naman siguro yung Battlefield Command. I believe so yung cooldown yan isn't really as much as you'd expect.
And Mm. habang sila Chaz, actually tatlo na nga yung naka-hover dito sa bot lane, 10 seconds pwede nang pangunahan o simulan ng blacklist. But then again, considering nga na mid lane, ang Boom Esports nakapaligid, pwede na magkaalaman sa pwestuhan. Meron na ng Battlefield Command, nagsimula na rin mag-teleport dito si Chami. Yapi, nagsimula na nga rin mag-teleport dito itong si Chami. And tinitingnan natin, no, minamata natin yung Tyrant as of now na medyo nag-reset. Nasa loob na kanina si Impressive pero kulit nyo, sabi ng Tyrant dito, ano bang gagawin nyo? Pero si Chami pala talaga yung unang sasapak doon at naisapak niya nga si Carl dito na hindi na nagising. At mukhang tatargetin naman nila yung mga backlines. Pero bakit naman backlines? Migi yung naiwan sa may gitna na pinagsasapak ng enlightenment mantra din ni Kuya Chami. And jobs done para sa Blacklist International. Even the Tyrant ay susunod sa kanila. Oh my G, ito na yung setup na hinahanap natin para dito sa blacklist. And they made it sa tamang timing ni Chami, no? In before pa magamit yung Battlefield Command, talagang maganda ang pagkakapasok at pagkaka-execute na naabot yung backline. And the Smiggy and Carl out agad ng ganun-ganun lang. Paring Osay, 0-4 tayo, may kasama pa tower. Pero TP, coming from Chami. Kakampi niya rin pala yun, pero didiretso pa ata. Yung blacklist dito, may minion pa ata sila sa may bottom lane, hindi nila lulubayan. Oo. Wala ba tayong depth dyan para sa boom? Grabe si Carl. Ang Naku po. i-invade. 2 Ayun. towers! Ikalawang Tore ang mawawala ngayon, and with the rotation, after getting the Tyrant, it feels like more confident na ngayon ang blacklist with 0-4 at sila ang ito na yun sila na yung nagdidikta ng tempo, pero alanganin yung pwesto dito ni Impressive kasi pwede siyang maipit ng panggagalingan dito ni Justy tsaka ni Chaz. Yapi, alam mo, ang nagagawa na lang din talaga ni Impressive is to protect. Pero hindi na siya yung Zhang Fei na nakakapag-initiate kasi Blacklist International yung nagdadala ng gulo sa kanila. And what more, Blacklist yung nananalo on the team fight. Looking at that 0-4 as of now. And yung kalamangan dito ng Blacklist, lumalaki yung gap pagdating sa goal. Pangatlong Tore na, where's the depth? Wala, hindi na talaga nila magawa ng paraan ngayon as the mid lane will be the one who's standing. Ano nga ba ang mangyayari? Ano nga ba ang magaganap dito ngayon, Justy? Makukuha na rin dito ang Overlord. Without any contest. Pero ito na naman. Oh. Nangungulit na naman yung Blacklist. At least Pero pinapaubayan may blazing nila. cape na si Carla. Kaya Kahit kahit pa paano, may fighting chance sa sila if ever na gusto na mag-go. 4 members ngayon na pwedeng pumalag at they're still managing naman yung mga waves dito. Meron na ring Battlefield Command si Miggy so we can play across map if ever man, but this is looking convincing para sa side ng Blacklist. Talagang convincing paring Osay kasi kung hindi sila magde para sa side ng Moon Esports dito, butas na naman dito yung tower sa may top lane. Pero good thing, ando si Toshi and also Impressive. They hold the fort and hindi pa naman masyadong nakapag-push ng husto yung Blacklist International. Pero mukhang minamata nila, it's either top lane or yung middle lane. Nakabantay naman itong si Kuya Carl sa may middle lane kahit pa paano pero nagagali sa likod. Itong si Kuya Chaz with a slam na duel pero na-net din yung pang binigay para dito kay Kuya Carl. Pero Chami naman din na magbabayad ng buwis. Masyado siya nag-soak sa may tower doon. Pero that's a good exchange sa totoo lang. Dahil jungle for a clash lane. Bayad na yun para sa Blacklist International. Pero Boom Esports, hindi daw sila papayag ng walang bawi. Pero sinong babawian nila? Nakapag-back away na yung mga Blacklist dito. Oh no, maganda rin ang naging pagbawi nila doon na 1-1. Pero not much of what we're expecting dahil si Chami yung nawala. Tinangkay lang niya masyado yung setup. Pero ang mahirap doon is si Carl, yung Ogran, na magkakaroon siya ng downtime na hindi makapag-farm for a bit. Buti na lang, no? Fortunately, walang objective nung nawala siya. Pero Justy is level 12. Carl is level 8. Oh my goodness. 2 levels! 3 levels behind Ay! si Carl. 2 levels na. Ito na ulit. Nag-level up. Nag-level up. Chill. Level Grabe up. naman tayo. Level Pero up. ang laking bagay nun 2 levels behind. That's your a jungler. Pero ito si Carl, nakikipaglaban na naman. Andito naman si Impressive para protektahan siya kahit papaano. Pero chance lang naman yung nakikita nila sa mapa as of now. Pero baka uwi na lang daw muna. Respeto, sabi ng Black.
Okay. So, magandang pagbuelo nila dito. Nakikita natin na dinadahan-dahan lang muna ng ating mga teams. Oops! Bumibuelo. Buwa na naman. Yasu, Nakaw. hindi talaga sila mag-i-engage. Hinahayaan lang nila, no? Naku, uncontested na naman itong Tyrant na to. Though level 1, pero kasi yung gold na binibigay niyan, nag-a-add lang dun sa kaban ng side ng Blacklist International. 28k versus sa 22k. Pare ko, bihira ako nakakita ng comeback na 6k mahigit ang gold. Mhm. And Pero- what a way para ikontrolin ng Blacklist. Isipin mo, kahit yung farm talaga dito, tulad ng sinabi mo, gap na nga sila, chinochok pa sila unti-unti, doesn't matter kahit nakatayo yung tore nyo. We have the privilege, we have the power to invade left and right. Kahit sabihin natin meron silang Liubang dito, Miggy is having a hard time Uy, dahil tinatapatan Golden siya Knight! dito at mukhang, naku po, Mag-isa lang Knight, yan ha, humaharap pero siya dito. masyadong masakit. Si Ah, Miggy Miggy! nahuli nila on the other side of the map at the bottom lane dahil kinumit na yung duel to the death. Nalibang lang sila dito ni Golden Kite na mag-isa. Gustong pumasok si Toshi Pre. Sabi niya, kaya ko to eh. Pero hindi siya sinecond demotion ng kanyang mga kasangga. Hindi pwede kasi nga may nangyayaring split Yasu. Magkakaiwalay ang Blacklist at yun yung problema ngayon ng Boom Esports. Hindi sila makahanap ng angulo Uy, na walang maximize yung Bridal Outburst. Kaya up until now, no, ang hirap talaga ng situation nila. Oo, ang hirap nga. Tama ka doon, parang Osiris. Kasi it's either this or that eh. Tsaka, open the up din pala yung Infinity Vastness. Infinite, yung Dragon. Neto ni Golden. Infinite Vastness. Grabe, Infinity na, no? Nag-doubt ka Sumobra masyado na eh. Ang lakas eh. Ang lakas eh. Oo, sakto Infinity lang. na eh. Oo, Infinity na yan eh. Di ba? Si Cedric na yan eh. Cedric na yan eh. Magre-reklamo pa ba tayo? Pero yun nga, no, tama ka naman, hindi rin huli talaga yung Infinite Vastness. And nag-prop yun na mag-overcommit sila dito. No? And sa sobrang aliw nga nun, hindi pa natin napansin. No? Ang alam lang natin, nag-1v1 si Chami and Miggy. Didn't notice na si Just Chi and sumali sa laban. They have the prior information na lumalaban si Golden Kite with the members ng Boom na ito lang yung bilang kaya alam nila na mag-isa si Miggy at kinumit doon yung duel to the death. Pero ito, totoo na to, kinumit na ang Infinite Vastness, talagang mahilig lang humarot para mag-buy time. Ito, grabe to Yasu kasi kahit sabihin natin pinipressure silang gamitin yung mga skill nila, ang naging kapalit, Tore. A 1 minute of Infinite Vastness para sa second tower ng mid lane. Naku po, double tower siege yung ginagawa dito ng Blacklist International and it looks like makakapag-dep pa rin naman yung Boom Esports. Pero may isa pa kasi dragon sa gitna eh. Make that another dragon at the bottom lane. Pero ito, si Chaz kasi, mind you meron na siyang frigid charge. So pag nag-slam to, may kasama ng stun. So yung naghahanap lang dito si Chaz ng window of opportunity to use that slam. Kaso nga lang hindi nalabas itong Boom Esports as of now. Pero ito medyo lumabas sila. Put bridge muna tayo. Si Chaz lang yung nakikita nila as of now sa may bottom lane. And kita nila yung si Just Chi lang. Kasi nakatago itong si Kuya Chami at the top lane. Sama-sama yung mga member ng Boom, oh. Oo, wala silang magagawa eh. Kailangan talaga nilang magsama-sama ngayon. At kung sino pa yung may split with Liu Bang, sila pa yung na-force out na, ano mo yon, sila yung sige, lumaban kayo, okay lang. Hindi namin kailangan makompleto the same with Blacklist. Kaya na-acknowledge nila yung global presence ni Miggy. Hindi lumalagpas sa river. Yung mga push, kung titignan mo yung mapa, no, umaabot lang sa gitna, pero after that, kontrolado nila yung wave equilibrium. Kaya Naku po. kahit saan pumunta si Miggy for a split, okay lang. Oo. Pre, Starbreaker na both Chami and itong si Golden Kite. Hindi na nila sasantuhin yung kakunatan ng baka. May dala na sila. Bumili na ng pressure cooker, pre. Dalawang pressure cooker. Oo, igiling na. Lalambot na talaga to. Pag di pa lumambot to, ewan ko na lang. O, minus premonition para kay Carl dito. At least mas slow down yung mga ibibigay na normal na ito ng coming from Blacklist International. Pero, how long can he survive? Kasi, may slow mo. Kung mauntog ka ulit ng truth mantra. Ayun lang, doon ka talaga matatalo, no? Doon ka magkakaproblema. And si Chami, isa rin talaga to sa kailangan nilang i-watch out yung mga ganong klaseng play niya. Kasi napatunayan na niyo na ilang beses ng ilang tournaments that he can be explosive anytime. At kitang-kita mo yung patience dito ng Blacklist.
hindi talaga nila pinapalabas yung Boom Esports back against the wall. And at the same time, they are setting up para sa isang, pwede nga nilang i-go dito, si Carl or Pares Overlord na combination para lang masecure na nila yung panalo. And ito rin kasi yung problema sa Liu Bang pick eh. Hindi siya na-maximize pag nakukulong siya sa loob ng walls. Kasi wala. Kumbaga saan ka pa pupunta, di ba? Eh, nandito na lahat. Yup. Pre, Saan ka pa mag-shoot? finger foods nila yung top lane ng Boom Esports. Chinepi-chepi lang ng konti. Diba? Ayun, bagsak na. Slowly. Alam mo Patience yung mga lang eh. ganong small movements na akala mo, sige, malaki pa yung buhay ng tower. Pero unti-unti kasi nakakatkat ng side ng Blacklist International. Yes, nakakapag-def, pero every damage kasi, it counts. Kahit ang Oo. liliit ng damage ng minion, it counts. Ayun, nababagsak. And now, this time, nakakuha pa sila ng Overlord. Once again, uncontested, coming from the side ng Blacklist International. And sa ngayon, may respeto pa rin Pares? ang Blacklist ngayon, no? At, Ako, Pares. oo, pinares talaga nila, no? Pero ito, this time talagang kahit may primal band, no problem. Kayang-kaya na nila with the damage that they have. Meron na rin Eye of the Phoenix, si Chami. Actually, ano nga siya, Eye of the Tiger, kasi boksingero siya eh. Oh, eye of the tiger. Tiger. Teka, ano siya si Rocky Balboa eh. Diba, sa final countdown yun eh. Kinakountdown Ay, na naman mali. yung laban ha. Pero nangangamoy 2-0 Yaso. Kasi Oo nga, nga, grabe eh. As in, Ito tayo. nag-iingat din yung Blacklist. Ayaw nila nung mga wrong mistake. Kasi nasabi, ayun, duel to the Uy! death. Pinasok na nga with a duel to the dead! It's At go the time! is peril! Etong si Carl, nakasurvive naman siya dun sa duel, pero hindi siya makakasurvive sa normal attack team. Etong si Jasky at double kill and triple kill as well. Inispada ng Animo Sashi Bunyanyo and Blacklist. Tinapos ng 2-0 ang Boom Esports at sila ang ating pangalawang representative ng Pilipinas. Top 3 finish also. Oo. Para dito sa Blacklist. Kasi nga, they are international. Kaya they're going Oo. international ulit. Pre, naniniwala na talaga ako yung Blacklist International. Pang-international talagang kalakasan. Matik. Shoutout sa iyo, Coach TG. Congrats sa buong squad. But Boom Esports, no, kina tropang Coach Ian. For now, pupunta po sila sa ating lower bracket. Pero that doesn't mean they are out for the count. Again, tama yung sinabi mo, Yasu, eh. Hindi sila top 1, hindi sila top 2. Talagang this is a Slate. whole new squad. This is a different synergy, a different approach. And Wait. they're having a hard time, no? Kalaban nila ang Blacklist na nag-stick na ever since with how many months? 6 months na nandun nga sila no, sa ibang bansa. Nakikipagdiktikan, nakikipaglaban. Nagawa nilang mag-upper bracket run and up until now, sila yung pwede nating masabi na katapat na talaga ng Boom. So this can go either way pa rin talaga eh, no? At somehow gusto pa rin natin makita mag-thrive itong Boom Esports dahil nasa bagong ano lang talaga sila. Nasa adjustment phase lang sila. Ako, I do believe na malakas pa din yung lineup, malakas tong bagong lineup ng Boom Esports. Pero tama ka naman doon, paring Osiris, is nasa adjustment phase pa rin sila. Toshi, nakita na natin kung gaano kalakas si Toshi. Oo, Nasa Dominator finalist pa yan. siya. And even Carl, mahaba din ang kanyang resibo ng history sa esports dito. And alam naman natin, Miggy, also impressive. Tatsuri as well, mahaba na din ng resibo niyan sa esports. Kumbaga, ito yung, kung papasok ka ng esports, ito na yung mga senpai mo din eh. Oo, umaga, mga tito mo na Hoy, di pa naman sila Ay, tito. Hindi ba pala. Huwag mong ilinya sa'yo. Ay, sorry. Sa linya kina Otto. Akin lang Otto pala. Well, anyway, Blacklist, that's a clean Ayun, finish steady, for oh. them. Oo, steady. Hindi napunta man lang sa side ng Boom Esports. Kanina medyo may hiccup, pero ito this time, hindi na talaga nila pinayagan. Once na nakatungtong sila, over the river or over the rainbow, hindi na nila hindi na nakatikim ulit ng tubig yung Boom Esports. Hindi na sila hindi nakatikim sila ulit ng umabot to sa river eh, no? Talagang, dyan lang kayo. Oo, dyan lang kayo. Dito lang kami. And actually, hindi natin masyado nakita yun, no? Yun yung magandang buga sana neto ni Impressive. Pero at the same time, ang ganda na din
nung naibato na mga truth mantra neto ni Chami. Always na nahuhuli niya sa truth mantra, itong si Carl, the Ogran. And ano rin kasi to come to think of it na 1-5 na yung score no, na nagkaroon ng ganong klaseng play. Oo. So, kinda, alam mong ahead